Magandang araw, tanghali o gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayang OFW saan mang panig ng mundo. Maligayang pagdating sa ating channel. Kung ikaw ay isang OFW na nangangarap magkaroon ng sariling negosyo pag-uwi sa Pilipinas, ang video na ito ay para sa iyo. Alam natin na hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, maraming sakripisyo, at bawat sentimong kinikita ay pinagpapaguran. Kaya naman mahalagang magkaroon ng plano para sa mas magandang kinabukasan. Sa video na ito, ibabahagi natin ang step-by-step guide kung paano magsimula ng tindahan ng bigas o bigasan business. Tatalakayin natin ang puhunan, paghahanap ng supplier, pagpili ng magandang lokasyon, at mga simpleng paraan upang mapalago ang iyong negosyo. Kung handa ka ng gawing negosyo ang bunga ng iyong pagsisikap bilang OFW, samahan mo ako hanggang dulo ng video. Tara na at simulan natin ang paglalakbay mula sa pagiging OFW tungo sa pagiging matagumpay na negosyante. Maliit na tindahan, malaking pangarap, isang hakbang tungo sa tagumpay para sa bawat OFW. Maraming OFW ang nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo para hindi na habang buhay nasa ibang bansa. Isa sa mga simpleng negosyo ang maaring simulan ay ang tindahan ng bigas o bigasan. Step 1. Mag-ipon ng puhunan. Hindi kailangan agad ng malaking kapital. Maaari kang magsimula sa halagang 30,000 hanggang 100,000. Depende sa laki ng plano mo. Step 2. Humanap ng magandang lokasyon. Mas mabuti kung malapit sa palengke, barangay, subdivision, o lugar na maraming residente. Mahalaga ang madaling puntahan ng mga mamimili. Step 3. Humanap ng maasahang supplier. Maghanap ng rice mill o wholesaler na may magandang kalidad ng bigas at makatwirang presyo. Siguraduhing regular ang supply upang hindi mawala ng paninda. Step 4. Maghanda ng timbangan at sako. Kailangan ng maayos na timbangan, lalagyan ng bigas, at malinis na pwesto upang makuha ang tiwala ng mga customer. Step 5. Magparehistro ng negosyo. Kung lumalaki na ang negosyo, magparehistro sa mga kinaukulang ahensya upang maging legal at mas mapagkakatiwalaan ang iyong tindahan. Step 6. Magbigay ng magandang serbisyo. Maging magalang sa bawat customer. Tandaan, ang mabuting pakikitungo ay dahilan kung bakit bumabalik ang mga mamimili. Step 7. Maliit na tubo pero mabilis na ikot. Sa bigasan, hindi palaging malaki ang tubo kada sako. Ang sikreto ay mabilis na bentahan at tuloy-tuloy na customers. Step 8. I-reinvest ang kita. Huwag agad gastusin ang kinita. Dagdagan muna ang paninda at palakihin ang negosyo. Mensahe para sa mga OFW, hindi masama ang magsimula sa maliit. Ang mahalaga ay magsimula. Maraming matagumpay na negosyante ngayon ang nagsimula lamang sa isang sako ng bigas at malaking pangarap. Kung kaya mong magtiis bilang OFW para sa pamilya, kaya mo ring magtagumpay bilang negosyante sa sariling bayan. Maliit na tindahan, malaking pangarap. Maraming salamat sa inyong panood. Sana ay may natutunan kayo sa ating ibinahaging gabay tungkol sa pagsisimula ng tindahan ng bigas. Tandaan, hindi kailangang malaki agad ang puhunan para magsimula. Maraming matagumpay na negosyo ang nagsimula sa maliit, ngunit may malaking pangarap, sipag at tiyaga. Para sa ating mga OFW, ang bawat sakripisyo ninyo ngayon ay maaaring maging pundasyon ng inyong sariling negosyo bukas. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa mas marami pang negosyo tips, OFW inspiration at mga kwentong nagbibigay pag-asa. I-comment din sa ibaba kung ano pa ang gusto ninyong matutunan tungkol sa negosyo ng bigasan. Muli, ito po ang John Cesar Rice Dealer and Retailer. Hanggang sa susunod na video. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na suporta. Suggested intro tagline, maliit na tindahan, malaking pangarap, isang hakbang tungo sa tagumpay para sa bawat OFW. Narito ang isang intro at outro voice-over script na